Ang karagatan ay napakalaki at masasabi nating nakatakot na lugar. Mas nakatakot pa kung makita mo ang lawak ng ilalim nito. Halos 80% ng ating karagatan ay hindi pa napupuntahan, naobserbahan o na-explore. Ibig sabihin, kung lulubog sa ilalim ng dagat ang sakay mong barko, malaki ang chance na hindi ka agad-agad marirescue. E pag minalas-malas baka hindi pa kayo malukit sa sobrang lawak ng karagatan. Actually, marami na kahit mga eroplano ang hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Birang-bira lang kasi yung nakakaligtas pag nagkaroon ng aksidente sa karagatan. Pero alam nyo ba na may isang lalaking nakaligtas sa nangyaring aksidente sa karagatan? Siya ay si Harrison Ojegba Okini. Isa siyang Nigerian na nagtatrabaho bilang cook sa isang ordinary tugboat na ang pangalan ay Jascon 4. Nung gabi ng May 26, 2013, naglayag sila. Mga 30 nagpanik ang 12 crew members nito. Ang iba sa mga crews ay nalak sa loob ng kanilang cabins. Habang nakalak, unti-unti nang pumapasok ang tubig sa loob nito. Itong si Harrison Okini nung nangyari yung paggampas ng malaking alon sa kanilang tugboat, saktong nagwiwiwi siya habang nakabrief lang. Paggampas ng malaking alon, bumaligtad ang tugboat, pati rin siya bumaligtad sa loob. Matapos yun, ang loob ng bathroom ay unti-unti nang pinapasok ng tubig. Napilitan siyang buksan ng pinto at dito niya nasaksihan kung papaanong inagos ang mga tropa pips niya palabas ng barko. So nakalabas pa ng bathroom si Harrison Okini. Tumawid sa hallway at nagtungo sa isa pang bathroom at dun na siya kumapit at namalagi. Nung na-reach na ng kanilang tugboat ang ocean floor, nasa 30 meters na ang lalim ng kanilang pinaglubugan. Kasing taas nito ang 7 stories na building. Habang nakalubog na may sobrang lamig na temperatura, nagawa pa ni Harrison Okini na makalangoy para makalabas sa loob ng maliit na bathroom. Totally wala siyang makita dahil sobrang dilim. Medyo nahirapan na rin siya sa pagpigil ng kanyang paghinga sa ilalim ng tubig. Ginamit niya ang kanyang kamay pangkapa sa gilid-gilid habang lumalangoy sa loob ng tugboat hanggang sa napadpad siya sa isang sulok ng tugboat na isang malaking air pocket sa area ng engineering office. So dito nagdesisyong mag-stay si Harrison Okini. Biruin mo, naka-underwear lang siya. Walang pagkain at walang tubig na maiinom. Sobrang lamig pa sa area na to at halos kakaunting oxygen na lang ang meron dito. Kaya sobrang liit talaga ng chance ni Harrison Okini na makasurvive sa sitwasyong to. Ang air pocket na kung saan siya na-trap ay nasa 1.2 meters lang ang taas at 6 cubic meters ang volume nito. Actually, maraming pwedeng maging dahilan ng kanyang pagkasawi. Pwedeng dahil sa sobrang ginaw, pwedeng sa sobrang pagkauhaw o pagkagutom, o di kaya pwede ring umangat ang tubig sa air pocket na magdudulot sa kanya ng pagkalunod. Pwede rin siyang maubusan ng oxygen at masuffocate. O di kaya maari siyang kainin ng buhay ng mga pating. So paano nga ba na-manage ni Harrison Okini na mapagtagumpayan itong mga pagsubok na to sa ilalim ng dagat? Isa pa sa kanyang problema ay ang mga pating. Bagamat pinagpiestahan na nitong kainin ng kanyang mga kasamaan at tropa pips, hindi naman siya nakita ng mga ito sa loob sa kanyang kinaroroonan. Dinig na dinig ni Harrison Okini kung papaanong inunguya ng pating ang kanyang mga tropa pips sa labas. Halos unti-unti na siyang naubusan ng oxygen at nasosuffocate. At iniisip na baka doon na rin siya madededs. Nung humupa ang malakas na alon sa ibabaw ng karagatan, nagpadala agad ang kumpanya ng grupo ng mga divers para imbestigahan ang lumubog na tugboat at i-recover ang katawan o yung mga bangkay ng mga crew members. Hindi alam ng kumpanya na may isa pang taong buhay sa ilalim ng dagat. Pagdating ng mga divers sa pinaglubugan ng tugboat, kumatok ang mga ito. Narinig ni Harrison Okini ang malakas na katok galing sa labas at nakita niya ang sinag ng ilaw ng mga divers. Kaya agad-agad din na kumatok si Harrison at sumigaw para humingi ng tulong. Laking gulat ng mga divers na mayroon pang buhay sa loob ng tugboat dahil ang purpose lang kasi talaga nila ay i-recover ang bangkay ng mga crew members. Pinuntahan siya ng mga divers sa kanyang kinaroroonan sa mismong air pocket sa loob ng tugboat.
Laking tuwa ni Harrison Okini nang makita niya ang mga divers sa kanyang kinaroroonan. Anyway, hindi pa doon nagtatapos ang problema ni Harrison dahil syempre wala siyang oxygen at mataas ang 30 meters kung lalangoy niya ito. Bukod doon, dahil sobrang tagal niyang nasa ilalim ng dagat, hindi siya pwedeng iangat basta-basta dahil kapag ginawa ito maaari siyang ma-cardiac arrest dahil sa pressure. Kaya ang ginawa ng mga divers, sinuotan si Harrison Okini ng diving helmet at isinakay sa diving bell. At saka siya inangat sa ibabaw ng dagat. Pero kinailangan niya munang manatili sa decompression chamber ng 2 araw bago makauwi sa kanyang pamilya. Ito ay para ma-decompress ang kanyang katawan mula sa matinding pressure sa ilalim ng tubig. Ang karagatan ay napakalaki at masasabi nating nakakatakot na lugar. Mas nakakatakot pa kung makikita mo ang lawak ng ilalim nito. Halos 80% ng ating karagatan ay hindi pa napupuntahan, naobserbahan o na-explore. Ibig sabihin, kung lulubog sa ilalim ng dagat ang sakay mong barko, malaki ang chance na hindi ka agad-agad marirescue. Pag minalas-malas baka hindi pa kayo malukit sa sobrang lawak ng karagatan. Actually, marami na kahit mga eroplano ang hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Birang-bira lang kasi yung nakakaligtas pag nagkaroon ng aksidente sa karagatan. Pero alam nyo ba na may isang lalaking nakaligtas sa nangyaring aksidente sa karagatan? Siya ay si Harrison Ojegba Okini. Isa siyang Nigerian na nagtatrabaho bilang cook sa isang ordinary tugboat na ang pangalan ay Jascon 4. Nung gabi ng May 26, 2013, naglayag sila. Mga 30 nagpanik ang 12 crew members nito. Ang iba sa mga crews ay nalak sa loob ng kanilang cabins. Habang nakalak, unti-unti nang pumapasok ang tubig sa loob nito. Itong si Harrison Okini nung nangyari yung paggampas ng malaking alon sa kanilang tugboat, saktong nagwiwiwi siya habang nakabrief lang. Paggampas ng malaking alon, bumaligtad ang tugboat. Pati rin siya bumaligtad sa loob. Matapos yun, ang loob ng bathroom ay unti-unti nang pinapasok ng tubig. Napilitan siyang buksan ng pinto at dito niya nasaksihan kung papaanong inagos ang mga tropa pips niya palabas ng barko. So nakalabas pa ng bathroom si Harrison Okini. Tumawid sa hallway at nagtungo sa isa pang bathroom at dun na siya kumapit at namalagi. Nung na-reach na ng kanilang tugboat ang ocean floor, nasa 30 meters na ang lalim ng kanilang pinaglubugan. Kasing taas nito ang 7 stories na building. Habang nakalubog na may sobrang lamig na temperatura, nagawa pa ni Harrison Okini na makalangoy para makalabas sa loob ng maliit na bathroom. Totally wala siyang makita dahil sobrang dilim. Medyo nahirapan na rin siya sa pagpigil ng kanyang paghinga sa ilalim ng tubig. Ginamit niya ang kanyang kamay pangkapa sa gilid-gilid habang lumalangoy sa loob ng tugboat hanggang sa napadpad siya sa isang sulok ng tugboat na isang malaking air pocket sa area ng engineering office. So dito nagdesisyong mag-stay si Harrison Okini. Biruin mo, naka-underwear lang siya. Walang pagkain at walang tubig na maiinom. Sobrang lamig pa sa area na to at halos kakaunting oxygen na lang ang meron dito. Kaya sobrang liit talaga ng chance ni Harrison Okini na makasurvive sa sitwasyong to. Ang air pocket na kung saan siya na-trap ay nasa 1.2 meters lang ang taas at 6 cubic meters ang volume nito. Actually, maraming pwedeng maging dahilan ng kanyang pagkasawi. Pwedeng dahil sa sobrang ginaw, pwedeng sa sobrang pagkauhaw o pagkagutom, o di kaya pwede ring umangat ang tubig sa air pocket na magdudulot sa kanya ng pagkalunod. Pwede rin siyang maubusan ng oxygen at masuffocate, o di kaya maari siyang kainin ng buhay ng mga pating.
So paano nga ba na-manage ni Harrison Okini na mapagtagumpayan itong mga pagsubok na to sa ilalim ng dagat? Isa pa sa kanyang problema ay ang mga pating. Bagamat pinagpiestahan na nitong kainin ng kanyang mga kasamaan at tropa pips, hindi naman siya nakita ng mga ito sa loob sa kanyang kinaroroonan. Dinig na dinig ni Harrison Okini kung papaanong inunguya ng pating ang kanyang mga tropa pips sa labas. Halos unti-unti na siyang nauubusan ng oxygen at nasosuffocate. At iniisip na baka doon na rin siya madededs. Nung humupa ang malakas na alon sa ibabaw ng karagatan, nagpadala agad ang kumpanya ng grupo ng mga divers para imbestigahan ang lumubog na tugboat at i-recover ang katawan o yung mga bangkay ng mga crew members. Hindi alam ng kumpanya na may isa pang taong buhay sa ilalim ng dagat. Pagdating ng mga divers sa pinaglubugan ng tugboat, kumatok ang mga ito. Narinig ni Harrison Okini ang malakas na katok galing sa labas at nakita niya ang sinag ng ilaw ng mga divers. Kaya agad-agad din na kumatok si Harrison at sumigaw para humingi ng tulong. Laking gulat ng mga divers na mayroon pang buhay sa loob ng tugboat dahil ang purpose lang kasi talaga nila ay i-recover ang bangkay ng mga crew members. Pinuntahan siya ng mga divers sa kanyang kinaroroonan sa mismong air pocket sa loob ng tugboat. Laking tuwa ni Harrison Okini nang makita niyang mga divers sa kanyang kinaroroonan. Anyway, hindi pa doon nagtatapos ang problema ni Harrison dahil syempre wala siyang oxygen at mataas ang 30 meters kung lalangoyin niya ito. Bukod doon, dahil sobrang tagal niyang nasa ilalim ng dagat, hindi siya pwedeng iangat basta-basta dahil kapag ginawa ito, maaari siyang makardiac arrest dahil sa pressure. Kaya ang ginawa ng mga divers, sinuotan si Harrison Okini ng diving helmet at isinakay sa diving bell. At saka siya inangat sa ibabaw ng dagat. Pero kinailangan niya munang manatili sa decompression chamber ng 2 araw bago makauwi sa kanyang pamilya. Ito ay para ma-decompress ang kanyang katawan mula sa matinding pressure sa ilalim ng tubig.